Kusan ina-anunsyo ko na ako'y hindi natutuloy. Withdraw na daw po kayo. Napakalaking leksyon sa ating mga kababayan. Panahon-unong politika, maraming black propaganda nakakalat. Huwag po tayo maniniwala. Maraming salamat po sa inyo, Secretary Gilbert Teodoro. Salamat po. Pagpapatuloy ng Voters Education Campaign ng GMA News and Public Affairs, isang panibagong serye ng special report. Ang hatid namin sa inyo na pinamagatang ang Vote Book. Susuriin nito ang yaman, lalo na ang Statement of Assets and Liabilities and Net Worth o SALN ng mga kandidato sa pagkapangulo. Ito'y dahil naniniwala tayo na dapat bukas at wala dapat itinatago sa publiko ang mga naninilbihan sa gobyerno. Simulan natin kilatisin ang pambato ng Liberal Party, si Senador Noynoy Aquino. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Senador Benigno Noynoy Aquino III, pambato ng Liberal Party, mula sa angka ng mga asyendero sa Tarlac, anak ng dating Pangulo, natatanging binata sa mga presidential candidates sa 2010 elections. Iboboto mo ba siya? Hindi mo akalaing ang nag-iisang bachelor sa pamilya Aquino ang naiwang nakatira dito. Ang kulay ng pintura, ang mga larawang iginuhit ng dating Pangulo. Punong-puno pa rin ang mga alaala mula sa mga magulang na umukit sa buhay at kasaysayan ng mga Pilipino at tinitingala ng buong mundo. Bago pa man pumanaw si dating Pangulong Aquino, ipinamana na ang bahay na ito kay Noynoy. Deklarado ito simula sa kanyang 2007 Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Kabilang naman sa mga pag-aaring nakalista sa pinakabagong SALN ni Noynoy ang 3 pang lupain sa Tarlac. Shares of stock na nagkakahalaga ng 4.7 million pesos, cash on hand at bank accounts na mahigit 5.4 million pesos, at 300,000 pesos na mga alahas at mga electronic gadgets na nagkakahalaga ng 200,000 pesos. Pero higit sa lahat, stockholder siya ng 9 na korporasyon ng pamilya Cojuangco, kabilang na ang Central Azucarera de Tarlac, Jose Cojuangco and Sons, at Tarlac Development Corporation na siyang nagmamay-ari ng Hacienda Luisita. Kung iahambing sa iba pang presidential candidates na may SALN, lumalabas na si Noynoy ang may pinakamaliit na kabuoang yaman o net worth. Ang halos 9 na milyong pisong net worth ng una niyang pasukin ang mundo ng politika noong 1998, umabot lang sa mahigit 14 na milyong piso noong 2008. Sa loob ng 12 taon niyang paninilbihan sa gobyerno, 5% lang kada taon ang inilalago ng yaman ni Noynoy. Pero nananatiling kontrobersyal ang kanyang mga ari-arian. Noong 2004, 7 sibilyan ang namatay nang makasagupa ng mga pulis at sundalo ang mga nagpipiket na manggagawa sa Hacienda Luisita. Ang pangyayaring ito, binansagang Hacienda Luisita Massacre. Naging kontrobersyal ang Hacienda Luisita nang ipatupad ang agrarian reform noong 1988. Imbis na ipamahagi ang lupa sa mga magsasaka, mga shares of stocks ang ibinigay sa kanila. At ngayong umiinit na ang kampanya, ipinupukol naman ng kanyang mga kalaban sa politika ang issue ng umano'y overpricing sa right-of-way ng Hacienda Luisita nang gawin ng Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX. They haven't even showed any part, parang any involvement on my part with regards to SCTEX. There's only one export zone, which is found in Luisita. Doon lang yung mga industrial parks. Doon yung mga exporters are who lobbied again for the government to bring, para to fund this road, to help them in their commerce, di ba? Dahil tinatakbuhan ka na lahat. Kung si Noynoy lang daw ang masusunod, gusto niyang ipamahagi na lang ang lupa sa mga magsasaka, lalo't maliit lang naman daw ang share niya sa mga korporasyong may kinalaman sa asyenda. Pero sa 2009 mid-year report na inilabas mismo ng Central Azucarera de Tarlac, ika-15 pa rin si Noynoy sa pinakamalaking stockholder ng korporasyon. Bukod pa dyan, stockholder din si Noynoy sa 3 pang korporasyon na nakadeklara sa kanyang SALN. Sa records ng SEC, idineklara ni Noynoy ang pagmamay-ari niya ng mahigit 300,000 shares sa Central Azucarera de Tarlac, mahigit 100 shares sa Jose Cojuangco and Sons Incorporated at mahigit 10 shares sa Luisita Marketing Corporation.
Kasi may shares of stock ako in Central Asocorero de Tarlac when I was in grade school. So, tapos yung may ibang lupa, yung Mursa, yung mga property ng daddy at mommy. Most of my holdings come from either my dad or my mom or a combination of both. So, tapos kung lumaki man, hindi malaki, basically just the appreciation of the asset over time. Pero sa kabila ng kanyang yaman, giit ni Noynoy, simpleng tao lang siya. My section. My friend. I'm into music. Tapos all of the various magazines. Iba-iba section ng magazine. Books. Mahilig ka sa firearms? Siyempre, curious kami, EDSA. Dahil bawal kami nasa posisyon. So after EDSA, nagkaroon kami ng pagkakataon. Tinuruan kami ng mga marine. Niyanig ng 7 kudeta ang Aquino administration mula 1987 hanggang 1989. Don't forget that in 87, I got ambushed. I still have actually the bullet in my neck. And I discovered that I had the bullet only recently. Siguro mga 3-4 years ago. Element had already left at that point. Sabay ba sa mala? Here. I'll show you that, no? Kung aabot yung aking manggas. Yung may malaki dito, 3. 3 dito. Okay? Tapos, swerte ko Armalite. Di marahil alam ng marami na nagmamay-ari si Noynoy ng 16 na firearms na nagkakahalaga ng 400,000 pesos, bagay na idineklara niya sa kanyang 2008 SAL-N. Detalyado ang model, serial number at lisensya ng mga ito. Pero isa lang ang ipinakita ni Aquino sa akin. Yung magazines kasi have to be tuned, kaya marami. Tapos sa high capacity pistol, pati mo yun. Yung front sight is fiber optic. Bukod sa self-defense, ginagamit daw niya ito sa mga shooting competition. Sa nag-champion ka niya? 208. Gano'n katagal na ba to? Parang may nilabanan kami 209. 209 yata doon ako sa regular number 17 out of about 112. Nadiskubre ko rin may iba pang libangan si Aquino. Samot-saring musika ang pinapakinggan ni Aquino. Folk, jazz, bossa at techno. Buhay binata pa rin nga si Aquino. Hindi pa raw niya masabi kung kailan sila lalagay sa tahimik ng kanyang girlfriend. Kung papalarin, sino ang magiging first lady mo? When sa first lady, yung there are rules that they will have to fulfill, yung my sisters kasi are really looking forward to having minimum disruption in their lives. So parang, ikaw ito puwasok dyan, bakit tayo lahat nasa fishbowl? Naputo lang ang kwentuhan ng kinailangan ng umalis ng senador para sa isang meeting. Akala ko sasakay siya sa BMW na deklarado rin sa kanyang SAL-N. 4.8 million pesos daw ang halaga ng segunda manong sasakyang ito. Tumuloy kami sa Cojuangco and Sons Building sa Makati City kung saan nag-oopisina ang mga korporasyon ng pamilya Cojuangco. Dito, ipinakita ni Noynoy sa akin ang opisina ni President Cory. This is my mom. My computer. Ano dito binabago, sir, ano? Matapos ang kanyang desisyong sumabak sa presidential elections, pasa ni Noynoy ang bigat ng kanyang pangalan. May amang bayani at inang tinatawag na santa ng demokrasya. Sa election 2010, ang mga Pilipino ang hahatol kung ano ang kalulugaran ni Senador Aquino sa ating kasaysayan. Senador Noynoy Aquino, iboboto mo ba siya? Ako si Sandra Aguinaldo, ito ang Election 2010 Vote Book. Susunod! Eksklusibo, 6 na taong gulang na bata na lunod sa isang resort sa Boracay. Diana Meneses at Chibaker, namata ang sweet na sweet sa pagbabakasyong. Diskwalipikadong pambato ng Pilipinas sa Miss Universe, ipaglalaban daw ang kanyang corona. Ang pinagkakapitagang Peabody Award na panalunan ng GMA News and Public Affairs sa ikalawang pagkakataon. Ito ang 24 oras.